Okay mga ka-travelers, and welcome back na naman dito sa ating YouTube channel at Facebook page mga ka-travelers, no? So yun, good evening sa ating mga taga-subaybay sa ating YouTube channel. At sa vlog na ito mga ka-travelers ay meron naman tayong pag-uusapan gawa ng talaga ng mga bagyo dito sa atin sa buong Pilipinas. Halos buong Pilipinas ay talaga namang na-cover nitong bagyong Uwan na kung saan ay kaninang hapon ay naging super typhoon na itong bagyong Uwan mga ka-travelers, no. So ilan sa mga subscribers natin na mga trike users din, iba't ibang klase ng trike, may mga nag-comments din doon patungkol dito sa ating trike na baka daw ito ay nababasa sa loob tuwing ulanan o di kaya bagyo. So sabi niya parang hindi daw safe yung ganitong klase ng tela. Gawa ng manipis daw at syempre pagdating ng tag-ulan pwedeng tumagos yung tubig ulan dito sa trike na to. So ito mga ka-best friend, ito mga ka-travelers, papaliwanag ko sa inyo at papakita ko sa inyo na ang trike at ang ganitong tela ay hindi po ito delikado pagdating ng bagyo. Katulad dito, bagyong Uwan, talaga namang napakalakas ng ulan dito, napakalakas ng hangin. Hindi nyo lang marinig gawa ng naka-filter tayo. Yung ating microphone mini DJI mic ay naka-filter kaya hindi nyo marinig yung ulan. Pero marinig nyo yung hampas ng hangin sa labas. So ayun, at pag-usapan natin ngayon at papakita ko sa inyo na ang trike na ito hindi po ito nababasa sa loob at wala po kayong alalahanin dito gawa ng makapal naman po yung cover niya, and then dito may nilagay tayong rubber mat sa taas para hindi gumalon yung ating gitna nitong ating bubong. So wala namang problema yun mga ka-travelers, no. So ayan, bago tayo mag-usap tungkol dito sa trike, papakita ko sa inyo na malapit na po maglandfall ang bagyong Uwan dito sa bandang Aurora mga ka-travelers, no. So sa bandang Aurora yan. So ngayon, ang oras natin ngayon mga ka-travelers ay, okay, ilak muna natin, din open natin para, yan. Ang oras po natin ay 8:13 PM po yan. Yan. November 9, araw ng linggo mga ka-travelers, no. So bukas is 10, araw ng Lunes na. And bukas walang pasok gawa ng, yun, meron tayong baha na inasahan bukas. Ayun mga ka-travelers, open natin si Google Zoom Earth ata ito. Yan. So si Zoom Earth ay naglalabas siya ng mga updates patungkol dito sa mga typhoon. Yan. So papakita ko sa inyo si Zoom Earth. Ito yung update niya, talagang malapit na maglandfall sa Aurora. Yan, mga travelers. Na kung makikita ninyo, bandang Aurora po siya maglalandfall. So tingnan natin sa time. Bali 9. Ayan, mga 9 siya maglalandfall. Tingnan natin. Mga 9:30 mga ka-travelers, maglalandfall na siya dun sa Aurora, San Jose hanggang Bambang, Nueva Vizcaya, Baguio. Tatawid na siya ng Baguio palabas ng West Philippine Sea mga ka-travelers. So ayan, at ingat po kayo dyan sa lugar ng Aurora, Infanta Quezon, Tarlac, San Carlos, Baguio. Lalong-lalo na sa mga ka-travelers natin dyan sa Bambang, Nueva Vizcaya, mga ka-travelers. Ingat po kayo dyan dahil dyan po talaga yung sentro nitong bagyong Uwan. And yun nga mga ka-travelers, ang itong ibablog natin ngayon, itong trike na Rusi Chariot. Ito yung trike na kadalasan na ginagawa ng mga store, mini camper van, camper trike, at iba pang mga ginagawa nilang basta pang negosyo. Pwede kasi ito pang rolling store, grocery mini store, yan, at least rolling, pwede mo siya ibiyahe kahit saan, no, mga travelers. And hindi lang doon, talaga na mga tinatanong nila nakaraan kung pwede ba ito tulugan sa loob, kung safe ba ito pagdating ng bagyo, hindi ba ito tutulbahin ng malakas na bagyo. Syempre ay depende po sa bagyo. Pag yung bagyo talaga ay katulad ng Yolanda, sasakyan nga natatangay, ito pa kayang trike. So off natin si off muna natin tong si Uwan. Ayun nga mga ka-travelers, no, na
Siguro pag talagang 300 kph yung lakas o 270 kph ang lakas ng hangin, pwede po talagang matangay mga travelers gawa ng napakalakas na po yun na ihip ng hangin kahit nga sasakyan natatangay na eh. So ito po kaya nga trike. So kaya nga lagi natin pinapaalala mga travelers, no, na maghanap kayo ng lugar na pwedeng gustuhan na safe, no, para hindi kayo maano ng bagyo o maulanan. So itong trike na to, Maruyama tela yung ginamit natin dito. Kaya kahit ibilad mo siya ng isang linggo, isang buwan dun sa initan, hindi po ito lulutong, hindi po siya mapupunit o hindi siya matutunaw gawa ng napakatibay. Plus A original po ito na Maruyama, medyo pricey nga lang. Ang pagpagawa ko nito, umabot ako ng 5,000. Lahat-lahat na po yun kasama na kabit. Kasama na yung mga rebates dito sa gilid. So, ganun kamahal ang tela na to. Kaya, dati naisip ko rin na paggawa ko na lang steel instead na tela. Steel ko na lang. Kaya nga lang, pag steel, naisip ko rin yung daan namin medyo may paahon. Talaga namang may matatarik at may lubak. So, pag steel yung, yung gagawin nating pinakatuldan niya o pinakabubong niya ay medyo mabigat sa makina. No? Kasi makapal na steel, di pwede yung manipis. Kailangan lang medyo makapal na steel dito para naman ay yun nga, para tumibay, sabi nila. So, yun. Ito lang pinagawa ko. Medyo magaan lang ito. Safe naman to mga travelers. Yan, pagdating ng bagyo, ulan. Yan. Siyempre, sabi ng isa nating subscribers, baka daw pagtripan tayo, saksakin dito. Siyempre, yun yung sinasabi natin na magharap tayo ng safe na lugar. Kung saan tayo magka-camping o saan tayo mag-i-stop, no? Kailangan merong security at meron tayong kasiguraduhan na safe tayo doon mga travelers, no? So, yun. At tuturo ko sa inyo dito ang setup nitong ating camper trike, mga travelers. Camper trike kasi natin, talaga namang pinag-isipan din natin to. Itong ating, yung napakalakas ng hangin sa labas, mga travelers. Lakas ng hangin. Itong ating windows, ako po nag-design yan. Lahat na dito. Ako po nag-design yan. Pati yung ating mga bintana. Yan, sa taas. Yan, ako po nag-design yan. Kulang tayo sa ilaw. Ayan mga travelers, no? So, ano pa ang ating, ano pa ating pag-uusapan? So, nagtanong ng ating katropa kung napapasukan ba ito ng tubig. Sagot po doon sa tanong ng ating subscriber, hindi na po ito napapasukan ng tubig gawa ng ang gilid ng trike, ang gilid nitong chariot, mga travelers, ay nilagyan ko na po ng sealant. No, kita niyo yung gilid ng trike na to, yung drop side. 'Di ba merong kawang doon sa gilid? Ito po ay nilagyan ko na ng sealant gilid hanggang dito paikot hanggang dito sa harap para hindi ng tubig. Ulan, hindi mapasok. So, ganun po yung ginawa natin kaya wala na pong nakakapasok na tubig dito. Ayan o. Wala na pong pumapasok na tubig dyan. Kita nyo, tuyong-tuyo kahit napakalakas ng ulan sa labas. Yan, mga travelers. Wala na po yan. So, safe ka na dito kahit matulog ka na sa loob ng camper trike. Ayan o. Tuyo po yan. Wala pong tubig dyan na tumatagas. So, talaga bang pinaghandain ko ito, ang trike na ito, pinaghandaan ko talaga ito para para maiayos o hindi tayo mabasa dito sa loob mga travelers, no? So, nabuhos na yung ating patuka sa manok. Meron tayong drone pala dito. Hindi na ako nakapagpalipad mga travelers, sorry, at hindi ko pa yung update sa mga magandang lugar dito sa Cagayan, no? At ito, papakita ko sa inyo yung drone na ginagamit ko. So, isang drone lang ito. DJI Flip, mga travelers. So, ginagamit lang naman kasi natin pang intro sa ating vlog. Yan, surprise. Yan. Ito si DJI Flip. So, nasa 3 months old pa lang to sa akin. Yan. Ganda ng DJI Flip, mga travelers. Talagang maganda ito sa vlog at pangpalipad-lipad mga travelers. Meron siyang gimbal protection camera. Ito. So, ito yung gimbal protection niya. Para siyang wheelchair mga travelers. May remote din ito na kasama.
Pakita ko sa inyo yung remote niya. Yan. Ano tawag nito? NC3 ata yung number nito. Sorry, hindi ko alam kabisado yung tawag. Yan. Ito yung ating remote control sa ating flip. So, pipindutin lang natin, lalabas yung battery indicator dyan sa harap. So, okay na okay to mga ka-best friend. Very recommended tong drone. Very easy to use for beginner. May mga sensor din siya and protected siya sa propeller gawa ng palibot ng kanyang may guide o guard. Palibot ng kanyang propeller. So, ayun mga ka-travelers, travel talaga tayo. Pahinga tayo ngayon, di tayo makapag-vlog gawa ng talagang malakas yung ulan ngayon. Bagyo. So siguro mga next week pag wala ng bagyo, tsaka naman tayo magba-vlog at magpapalipad. Wow, lakas ng ulan. Hangin. So yun, gagalaw lang konti itong trike pero hindi naman siya yung tatagilid. Gagalaw lang konti itong trike na parang nagba-vibrate lang mga travelers, no? So very safe ang trike na ito pagdating sa biyahe, mga travelers, no? At yung una, alam niyo yung side driver, yan sa gilid, nilagyan ko talaga ng yung protector na makapal na cover o plastic cover, yung pinakamakapal doon mga travelers. Yun yung ilalagay mo sa gilid. Para pag lumakas yung ulan sa harap, gilid man, kabilaan, hindi kayo mababasa gawa ng merong side cover na nilagay tayo dyan. Pati yung tela, 100 pesos lang both side ang pagkabili ko, bali 200 pesos kabilaan na yan na tela. Para sa ulan at kunyari paparking natin para hindi mabasa, kailangan natin ng panangga doon sa gilid mga travelers, no? So yun, at thank you for watching at pa-subscribe na rin ng channel ni Family Missionary Journey. Yan, tropa rin natin nga merong chariot yan mga ka-travelers. At pa-subscribe ng kanyang channel, panoorin nyo ng kanyang video at pa-like na lang mga travelers. Yun, thank you for watching at salamat. Wow, ayun na. Di ba safe tayo dito pero napakalakas ng hangin dito sa labas. Yan, tingnan natin mga travelers, no? Yung hangin na nandito sa labas. Lakas mga travelers pero safe tayo dito sa loob. Ligtas tayo dito. Kahit lumakas yung hangin. Yan, no? Gumagalaw lang ng konti itong ating trike. Pero hindi tayo dito. Matutumba. Ito yung ating pintuan. Okay. Thank you for watching guys, no?